Alright, happy listening po sa inyong lahat at welcome po kayo sa episode na naman natin ngayon. So, hello guys. At nakaraan, pag-usapan natin kung papaano nga ba mamuhay by faith. 'Di ba? Dahil si Abraham daw ay namuhay by faith. Nauna yung by faith niya kaysa dun sa law. Bakit ba to pinupunto, Sergio? Ano? Magbalik tanong nga tayo. Bakit ba pinupunto ni Paul na nauna ba yung faith bago yung law? Kasi 'di ba, yung Galatians ang naging problem nila dahil nakarinig sila or in-entertain nila yung ibang gospel. It is as if na nagkaroon sila ng maling thinking na pwede nilang ma-earn yung Ayun. salvation by keeping the law. So, hindi sila sola scriptura? Hindi sila sola fide? Tama ba? Tama ba yun? Faith alone, grace Oo. alone. Yung mga sola. Mm. The solas. Pero may mga konting reservations ako doon sa Oo. However, yun nga ang point doon. Faith alone naman kasi talaga. Yun. Actually, maraming mga churches nga. Kasi nga, ito naman yun. Ang sinasabi nila, hindi faith alone. Kasi sabi ni Santiago, faith. Without works is dead. Yan. So, ano ba ang ibig sabihin talaga nun? Ano? In a nutshell. Ibig sabihin nun is yung faith na hindi nagbe-bear ng fruit o yung faith na hindi totoo, which is sa pamamagitan ng evidence or action, is hindi talaga faith at all. Ayun. So, hindi mo dadagdagan yung faith na, kumbaga, hindi tayo naniniwala na ililigtas tayo ni God dahil naniniwala ako sa Kanya at gagawa din ako ng mabuti to contribute to that salvation. Hindi ganon, di ba? Hindi yun ang paniniwala bilang isang Kristiyano. Kapagkat ang totoong Kristiyano naniniwala na naligtas lamang siya, walang iba kung hindi sa pamamagitan ng palataya kay Kristo Jesus, di ba? It is by grace through faith. Di ba? At para mapatunayan kung totoo nga ba talaga na meron kang faith. Kasi madali lang naman sabihin by faith. By faith yan. Naniniwala ako. Di ba? Madali lang sabihin. Tulad ng pagmamahal, madaling sabihin. Pero mahirap patunayan. At ang katunayan na ikaw ay nagmamahal, ikay nagbibigay. Yun yung isa. Di ba, sir? Kasi di ba sinabi yun sa John 3:16, for God so loved that He gave the world that He gave. Di ba, ganun? So, ang essence ng pagmamahal, nagbibigay ka. Yes. So, hindi to exhortation para magbigay kayo. Pero, yung essence naman din ng true faith is merong works na evidence. Di ba yung sinabi mo nga, sir, na ano tawag doon? Example, yung si Houdini. Di ba? Ganito, eto mas maikli pa. So, nagpray yung taong bayan na umulan para matubigan yung ani. Yeah. Kasi isang community. Kasi kulang na sa tubig, ganyan. Then kinabukasan, isa lang ang may dala ng payong. So, yun yung faith. Yun yung faith. Yung faith is tinutulak yung isang tao na magtiwala. Kumilos, magtiwala. Yung siguro mas tamang term paano yung is... sir yung mga by faith na na hindi na ako tawag dito, magpapagamot by faith eh. Kunyari merong project yung church tapos gumawa ka ng paraan para matustusan yung problema o yung proyekto na kailangan mayari, ay huwag niyong gagawin yan. By faith tayo. Para bang na-offend sila? May gano'n na. Parang na-offend sila na kung gumagawa ka ng sarili mong paraan o kilos at ang branding na nila sa'yo o label sa'yo, hindi ka by faith. May mga na-extreme kasi na mga bagay. Yung faith hindi siya ibinigay para maging tamad tayo. Yes. Yung faith ibinigay para continuously eager tayo na maghintay sa Lord, mag-serve sa Lord, magpatuloy sa Lord. Hindi para Kunyari maging yung tamad may tayo. event yung church, hindi prepared, walang fund. Di ba? Tapos susubo ka. Tapos mamuhay ka by faith. Di ba kahangalan yun? In the first place is, alamin muna natin kung yun ba talaga yung pinagagawa ni Lord. Pwede. First step yun. Okay. Marami kasi sa atin, we are very
Eager. Hindi, may tamang term nun eh. Sige. Presumptuous. Presumptuous. Pinangungunahan natin yung Diyos na as if yun yung kailangan talaga. When in fact, yung mga simpleng bagay na ginawa ni Jesus is kailangan lang natin na sundan yung footsteps ni Jesus sa mga ginawa niya sa pag-evangelize or pag-share ng word without yung mga ways of the world or sabihin nating techniques ng business or corporation, whatever. That is enough. Kasi ang nagpapa-convert or nagpapabago or nagpapa-born again naman ng tao is yung si Christ, which is yung kanyang gospel, Yes, di ba? yeah. Di ba? I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Yes. Well, I am not saying na masamang i-package siya kasama ng, kunwari is merong event or activity. I am not saying Okay na lang ba yun? somehow okay lang naman as long as able yung church to hold such kind of event. Pero yung kunwari, hindi naman Isusubo mo. hindi naman able, tapos ipipilit mo. Tapos magsusulisit Tapos ka. magsusulisit ka. Paparinig ka. Tapos magpaparinig ka outside pa doon sa community nyo. That is wrong. Kasi kunwari, ako susolicitan mo, hindi man ako member ng church nyo. Eh, paano kung member ka, okay lang din sa'yo yun? O Tingnan ayaw mo- mo rin? Tignan mo rin yung status ng mga members mo. Okay. Tapos isipin mo rin, ito ba talaga ang pinagagawa ni God o ito yung ambition ko? Tama. Pag hindi align yung pinagagawa ni God tapos yung gusto mo, eh ikaw yung luminya. Parang hindi? gusto ba talaga ni God na mag-event ako ng ganito? Oo. O Ano- ikaw lang. Oo, baka trip mo na. Search mo rin yung heart mo na baka ego ang gumagana doon. Tama. Oh, yun. So, meron din naman yung yung i-claim mo yan. Akala nila by faith, ganun mamuhay by faith eh. Faith, Diba? Yung, hindi, wag mong i-claim mo na ikaw ang mapopromote. Di ba? May ganun. ang faith, Parang wala siya sa Christian lingo nung ways, nung Christian history. Panahon nila Paul, nila Jesus, walang ganung claim eh. Dito lang umuso eh. yung faith kasi is nanggaling sa salitang, yung faithfulness or faith is nanggaling sa salitang Grego na pistis. Pag sinabing pistis, kumpiyansa mo na gagawin nung nangako yung sinabi niya. So, ibig sabihin yung by faith, meron kang logical reasoning and previous experiences na si God talagang tinototoo niya yung sinasabi niya. So, kumbaga, meron kang basis bakit ka nagtitiwala sa Diyos. Pero yung ikaw ang maglalagay, Parang sinusubo mo ang Diyos. yung kunwari, parang ganun. isinusubo mo yung Diyos sa isang bagay na hindi naman niya talaga directly ipinramis, tapos hindi matutupad. Sir, tatanungin kita, meron ka bang nadidig na nag-pray sa isang taong may sakit na we claim healing, tas namatay? Oh, meron pa nga yung sasabihan pa na, kulang kasi faith mo kaya hindi gumaling. So, Sinisi pa. So, pinuput niya yung burden dun sa nag-pray. Ang mas mainam kasi is, Pero paano ba dapat mag-pray? Kailangan ba is, ganun na parang sure na kiniklaim mo? Kasi sabi naman nila, dapat pag nag-pray ka, yung with gusto at saka talagang may faith ka, naniniwala. with gusto, pero mag-appeal ka sa mercy ni God. Okay. Kasi Jesus, di ba, na nag-pray siya, ganun. Ito ang gusto ko, God, pero not my will. But yours be done. So, kumbaga, Hindi ganun, kung mag-appeal ka according sa nature ni God, mag-appeal ka sa kanyang mercy. Ngayon, may mga tao kasi na nag-serve ako sa'yo, ganito ako, ganito, ganyan. You are appealing as if na-deserve mo yung magagandang bagay sa mundo. We don't deserve Ang good sumbat things. na ang dating. We don't deserve actually good things in life Yeah. apart kay Christ. Kasi makasalanan tayo before. Niligtas lang tayo ni God. So, kumbaga, Ang entitlement masyado. No? Yeah. So, kaya kung na magpe-pray tayo according sa mercy and grace ni God. Huwag mo sasabihin yung poor kasi in spirit deserve ko. ka, di ba? Yes. Poor in spirit. Huwag na huwag mo sasabihin na kasi deserve ko naman. Ilang taon na ako naninilbihan sa'yo. Yung parang nangyari dun sa panganay na anak dun sa alibugang anak. Di Di ba? ba? Kaya nangyari, nung huli, yung prodigal son, nung nanumbalik, nagrepent, siya'y nasa loob. Tapos yung Pharisee na self-righteous, siya'y nasa labas. Pwedeng na-caught up ka na lang dun sa Routine or sa routine, ritual. Sa cycle. Yeah. Oo. Pero wala ka Nakakatakot talaga sa loob. yun. Yes. Pero yung naunahan ka pa nung lumayo talagang pagkalayo-layo. Pero nanumbalik. Oo. Maganda yon, magandang example yon kasi yung mga Pharisee tingin nila nandun na sila sa loob pero wala pala. Oo. Where in fact, maunahan pa ngayon sila ng mga tax collector and prostitute and Yun yung reason sinners. yung reason ba't sinabi ni Jesus na hindi ako naparito para sa mga matutuwid, kundi para sa mga may sakit o mga makasalanan. Yung sabi mo nga, 'di ba, sir, yung spiritual bankruptcy, 'di ba? Wala bankrupt eh. Ano nga, Hindi, wala talaga. wala. Ang maganda sa spiritual bankrupt
is dahil wala na nga eh. Hindi na siya umaasa na kaya niyang bayaran on his own yung pagkakautang niya. Kaya umaasa na lang siya sa pardon nung nagpautang. Wala na talaga siyang hold sa sarili niya. Sige na nga. Punta na ngayon tayo dito sa 13. Ano? Galatians 3:13. Sa law, sinumpa na tayo at dapat parusahan, pero niligtas tayo ni Christ. Dahil siya ang sinumpa at pinarusahan para sa atin. Sabi sa scripture, sinumpa ang taong pinako sa krus. Kaya dahil kay Christ Jesus, matatanggap din ng mga Gentiles ang pangakong blessing na binigay ng Diyos kay Abraham. At matatanggap din natin ang Holy Spirit na pinangako ng Diyos dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya. So hanggang 14 yun. Yes. Okay. So binabanggit sa Deuteronomy 21 verse 23, yung sinabi niya na curse is everyone who hangs on a tree. So kumbaga, sa puno ba siya talaga pinako yung itsura ng krus? Hindi siya magandang krus na masasabi natin na pwedeng sa puno, tas ang dala ni Jesus is yung pole na ibabagak doon sa puno. Or pwede natin sabihin na symbolically is yung puno is yung kahoy. Since kahoy din naman yung puno. But ang pinaka-point dito is isinumpa yung tao na ipinako o inihang sa tree. Kasi ano yun eh, parang punishment yun eh. Yeah. Capital punishment. Yeah, there is something na worse than yung pinanish yung isang tao eh. Hindi, yung pinatay lang or in-execute isang tao. Kasi pag in-execute, patay na agad. Pero yung patay, tas pagkapatay is inilibing, may something worse kasi doon. Yung pinatay ka na nga, nilantad pa yung buong katawan mo sa init ng araw, tapos yung mga buitre is dadapuan, kakainin, left open yung katawan mo. So, sobrang crucifixion. Sobrang yung essence niya. Ganun supposedly. Yung pagmamatay, ibibilad yung katawan sa araw. Kaya nga lang, para i-avoid yung extremity na ganun, is hindi pwede na lalagpas yung isang araw na nakahang yung katawan. However, yung ibang mga rulers at saka yung mga mananakop nung araw, sinasadya nila yan. Ang tawag dito, ewan ko kung si Dracula ba yun or something. Abutan niya. Ang ginagawa niya kasi ini-impale niya yung mga kaaway niya. Ini-impale, tinutusok niya sa tulos. Tapos hahayaan niya na maagnas. Tapos kainin ng mga birds of prey yung mga katawan. Para matakot yung mga tao na makakita nun. Deterrent. Ngayon, ito naman, itong curse na to, para talagang hiyain. Hindi lang yung tao na namatay, kundi hiyain din yung kanyang pamilya at saka angkan. So ngayon, sinabi dito is, niredeem na tayo ni Jesus sa curse ng law. Ano ba kasi ang curse ng law? Sige, yan. Okay. Ang curse kasi... sumpa sige. Okay. Ang sumpa kasi ng law is, lagi tayong nakakulong at hindi tayo makakalabas doon sa pagkakakulong na yon. Why? Kasi yung batas, ibinigay yan para ipakita sa atin na mali tayo. Okay. Ngayon sabihin natin, yung law pala ay pangit. Hindi Kasi kung walang law... Ikaw ang pangit. Kung ikaw ang law, kung walang law, hindi mo malalaman na mali pala mainggit. Kung baga yun ang pangit, ikaw. Parang ganon. Pinakita lang sa'yo na pangit ka, ganon. Hindi pangit ka. Okay? Gandaan natin yung term. Sige. Kundi pangit yung pagkatao mo. Ayun. Kundi pangit yung buhay mo, yung puso mo. O taliwas dun sa batas. Okay. Pero tandaan natin na yung law is ibinigay para i-keep din tayo na mas lalo pa magkasala. So, kumbaga, at least merong laging bumabawal sa mali yan. Kesa yung totally wala. Hindi ka extreme. Kesa totally wala. Bagay, sa mga, kumbaga, we're talking about human, realm. Di ba may mga ordinansa, may mga batas tayo, di ba, dito sa Pilipinas. Ano bang ang mga typical na batas sa atin na wala sa iba? Parang hindi, no? Parang walang ganon. Meron tayong flag law, na sandamukal na flag law.
flag. Ah. Bawal For example, sumayan. pag kumakanta ng lupang hinirang is Yes. kailangan nating huminto Huminto. at magbigay pugay at respect. Tayo is merong pinakamabusisi at pinakamaraming law related sa pag-venerate ng flag. Flag. Kaya nga yung ibang Pati mga pagtupi. religion, kaya nga yung religion, ibang religion, tama, Religion, ibang mga oh. religion or sekta is natitake ito as a form of idolatry. Kunwari sa Jehovah's Witnesses, kaya hindi sila nunumpa sa watawat ng Pilipinas, Talaga? hindi sila kumakanta ng lupang, na nagpa-participate sa flag ceremony. Talaga? Kasi nga, it is like a form of veneration. Mm. Ngayon, sa ibang mga bansa, wala namang ganun ka strenuous na mga bansa. Okay? Tayo lang meron. So, kasi 'di ba yung pagkanta ng yung sa US, pagkanta ng national anthem nila kahit lukutin mo kahit na kulot-kulutin mo, Sa di ba, atin okay hindi. lang. Meron lang kasing tamang May tamang pag-awit. bilang. Di ba May- issue pa yan kapag nung binibirit sa laban ni Pacquiao? Issue yun eh. Tapos, yung tamang paglupi. At kapag nasira na yung flag, ano yun dapat na pag-dispose. May mga ganun. Sunugin yata yun eh. Tapos, depende pa kung we are in time of peace and time of war, nag-iiba yung orientation Babaliktarin mo, ng flag. So, ibig sabihin, ito yung ilan sa mga batas na meron tayo na maaaring hindi existent sa ibang bansa. Now, having said that, bakit curse yung isang tao? Because, merong punishment kasi yung sin eh. Meron kasing punishment yung violator ng law. For the wages of sin Obligado. is death. Obligado ba yan? Yeah. For the wages of sin is death. So, lahat nagkasala. Cursed. Paano na-amplify yung sin? Meron kasing law na nagsasabi na nagkamali ka. So, pinamumukha sa'yo ng law na mali ka. And that is the curse. Yung punishment or yung death or yung Parang consequence Harry Potter because pala of yun eh. the law. However, sabi dito, niredeem tayo ni Jesus dun sa curse na yun. How? By bearing all our sin. So, hindi niya deserve na maparusahan, but still, because of His grace and mercy, siya yung nag-bear ng ating kasalanan para yung sumpa na dapat ibibigay sa atin is sa Kanya ibinuhos. Pag Christian ka ba, ibig sabihin nun, lawless ka na? Hindi mo na foundation yung law para yan basihan mo. i-approach si God. Okay? Ang basihan mo na para i-approach si God is yung faith, hindi na yung law. I am not saying na inalis yung law. Finulfill nga ni Jesus yung law. Fulfill. Okay? Hindi yan. Sinasabi, Hindi abolish. yes. Sinasabi lang na hindi na yung law ang basihan mo para lumapit sa Diyos. Kasi di ba merong mga sekta din na parang, sabi ni Jesus, I did not come to abolish the law and the prophets but to fulfill him. Kaya bawal pa rin ang baboy. Kaya bawal pa rin ang ganyan. In a medical aspect, talaga namang wag na tayong kumain ng ganun kasi nga is nakaka-high blood, marumi, ganyan. So, kumbaga, we can understand naman na mayroong inclination towards dun sa Levitical na diet. Maintindihan naman kasi talaga natin. Yung mga may hoof na gano'n. Oo. Pero kumbaga, inalaw na rin naman kasing kainin. Pero ang sinasabi... Hindi na yun ang point kasi, no? Ang point na sinasabi dito is yung punishment and consequence ng mga violators ng law na binabanggit sa Deuteronomy. Kasi, kung di ako nagkakamali, merong 2 bundok na pinapuntahan yung mga tao. Yung isa, lahat ng mga sumusunod is blessedness yung isisigaw. Yung sa kabila naman, ang isisigaw is lahat ng curse sa mga violator. So, ibig sabihin, kung nagkasala tayo, lahat ng isinigaw ng mga sumpa at lahat ng mga punishment sa lahat ng kasalanan, yun yung dapat ibigay sa atin. Kaso nga lang, dahil si Jesus ang tumanggap nung lahat ng curse na yon, ang pinronounce na sa atin is yung blessing. Okay. Yeah. At dito, pinakita din na hindi lang pang Jew, pati Yes. Gentiles. Tapos, Masasama. binanggit dito na para matanggap natin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng faith. So, 2 na yung binabanggit dito. Yung sumpa dahil sa batas o yung pangako dahil sa pananampalataya. Promise. So dasan tayo? Ako, personally, Pili ka na. mas panghahawakan ko yung pangako sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi yun, though hindi ko kayang i-earn, pwede kong tanggapin. Eh yung isa is
in-earn ko yun dahil makasalanan ako. Tapos, hirap pa ako tanggapin. So, dito na ako sa dun sa promise. So, ibig sabihin, bayad ni Jesus yung mga curse na dapat sa ating ibigay. Ayan, 15 to 18. Mga kapatid, may example ako sa inyo. Ah, Pag napirmahan na ang isang kontrata, di na yun pwedeng ipawalang bisa o dagdagan pa. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa descendant niya, di naman sinabi sa scripture na mga descendants mo. Ang sabi, sa descendant mo. Ibig sabihin, isang tao lang yon. Si Christ yun. Ganito ang gusto kong sabihin. Nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham at nangako siyang tutuparin niya yon. Pagkatapos ng 430 years, saka pa lang dumating ang Jewish law. Kaya hindi pwedeng sirain ng law ang kasunduan na yon at i-cancel ang pangako ng Diyos. Ngayon, kung kailangang sumunod muna sa law para matanggap ang blessings galing sa Diyos, di na yun nakabase sa pangako ng Diyos. Pero binigay ng Diyos kay Abraham ang blessings kasi yun ang pangako niya. Tandaan natin na bago binigay yung law kay Moses, is meron mo ng promise si God kay Abraham. Okay? Yes, may covenant sila. Okay? Pero yung promise na pagpapalain ng Diyos yung lahat ng nation sa pamamagitan ng kanyang descendant, that is a promise. Ang kasi kapag covenant or agreement, nakasalalay yung pag-stand ng agreement na yun kapag both parties ay tumutupad doon sa agreement. Yung promise hindi ganun. Okay? Yung promise is ibibigay na hindi nakarely doon sa opposite party. Yung promise is ibibigay dahil doon sa faithfulness and credibility nung nangako. At dahil si Christ yung nangako, ay si God yung nangako, so ibig sabihin, it is true and it will come to pass. Ngayon, sabi dito, ang sinabi is sa descendant, ibig sabihin sa seed. So, hindi siya nagpe-pertain sa maraming tao, kundi sa isang particular lang. Ay binanggit naman dito, and to your seed who is Christ. So, ibig sabihin, itong pangako na ito ay hindi nakabase sa law. So, therefore, kahit na nagkamali o nagkasala si Abraham o nagkamali o nagkasala si Moses, tutuparin pa rin ng Diyos yung kanyang pangako. Ang nakakatawa dito, tinawag pa nga rin mga kapatid. Kahit na sabihin natin na kino-confront niya or sabihin natin na nire-rebuke niya itong mga taga-Galatians na pwedeng maasal sa kanya, mainis. Kapatid pa din. Kino-consider pa rin niya na kapatid. Now, ito, isipin mo ulitin ko. Kung nakadepende sa pagsunod sa batas, yung promise ni God, hindi na yun promise. Kasi for sure, yung tao magkakamali. Kontrata na yun. Mabibreak niya yun. So, kung doon nakasalalay, hindi darating yung blessing ni God. Hindi promise yun. Pero dahil promise ang pinagbasihan, doesn't matter kung perfect yung tao o hindi. So, ibig sabihin, ano ba ang nauna? Yung law ba ni Moses? Hindi. Yung promise ni God kay Abraham. Yun. So, kaya nga sabi dito, no? Kung yung mga Hudyo... Kaya huwag kayo masyadong... Kumbaga, parang ang point lang dito ni Paul, huwag kayong, umasa sa law. Hindi na nga kasi law ang basihan para i-approach natin si God. Ano kaya yung Ano kaya pinaniwalaan ng mga to? Ang pinaniniwalaan kasi nila na kaya nilang maging matuwid sa pamamagitan ng pag-observe ng law. Na naman. They are trying to... Hindi na naman. Connected ito doon sa... Chapter 3 pa rin tayo. Connected pa rin tayo sa... Kumbaga before, nung time nung Jewish, yun na Tapos naging Christian na sila Kaya sinabing sinong kumulam So parang okay sila nung uni no? Tapos bumalik. Ano kasi sila, Jewish Christian? Oo. So, kultura kasi nila yun. Medyo may kahirapan naman. Kasi naging nila yun parang mindset na nila So, ang sabi dito is, ang maganda dito nung sinabing nung ibinigay ni God kay Abraham yung pangako. Yung bigay dito ay nanggaling sa salitang Griego na
kekaristay. Yung kekaristay ay, ang base form niya or root word niya ay charis, which means grace. So, ibig sabihin, it's a free gift ni God kay Abraham yung pangako niya na Charis. tutuparin. So, Okay. kung yung mga Hudyo, ang ituturo nila, sabi ni Moses, sa law ni Moses, si Paul, ang kino-quote niya, si Abraham. Mm. So, hayaan lang daw natin yung mga Hudyo na i-quote lang nila si Moses. Pero ang i-quote ni Paul is si Abraham. Why? Kasi yung promise kay Abraham is mas matanda pa kaysa doon sa law ni Ganito kasi Moses. parang nagiging picture dyan no? Parang nagiging kontrabida ngayon si Moses Saka yung law Yun yung Oo. picture di ba? Oo. Yan di ba? Mamaya makikita natin Oo. kung yun ba talaga. Oo. Ito na, sabihin na, 19 to 21. Kung ganun, bakit kailangan ng law? Binigay yun para malaman ng tao na nagkakasala siya pag hindi niya ito sinusunod. Kailangan lang yun habang di pa dumadating ang descendant ni Abraham na tumanggap ng pangako. Binigay ng mga angels kay Moses ang law at siya ang ginamit na mediator para ibigay ang law sa mga tao. Pero hindi na kailangan ng mediator kung isa lang ang gumawa ng kasunduan. Ngayon, iisa lang ang Diyos na nangako. Kaya di na kailangan ng mediator. 21? Hanggang 21. Ibig sabihin ba nun, magkasulungat ang Jewish law at ang pangako ng Diyos? Hindi. Kasi, kung kaya ng law magbigay ng tunay na buhay, di sana pwede nang tanggapin ng Diyos ang tao dahil sa pagsunod nila sa law. So, ibig sabihin, yung batas, hindi siya mali. Pero ang purpose kasi ng batas, hindi para gawing matuwid yung tao. Ang ginagawa ng batas ay para ipakita yung standard ni God na yung tao mali at hindi niya kayang sundin yung mga bagay na yun. Ito Bible lang may sabi dito Galatians 3 verse 19. Ganun, bakit kailangan ng law? Binigay yon para malaman ng tao na nagkakasala siya. Kasi gaya nga sinabi ni San Pablo, paano kung hindi ko malalaman na mali pala ang mainggit o magnasa sa pagmamayari ng iba kung hindi sinabi ng kautusan na wag kang magnasa. Magnifies yung sorry. It magnifies yung sin. Ngayon, baka sabihin naman natin, pangit ba yung batas? Hindi nga. Pinakikita. Actually, ang batas ay banal kasi nagre-reflect siya doon sa standard ni God. However, hindi at kailanman hindi ibinigay yung law para gawin niyang righteous yung isang tao. Siguro parang ganito, sir. No, parang ganito. Meron kang teacher. Tama yung sinasabi ng teacher. Matigas ang ulo mo. So, ang mangyayari, magagalit ako sa teacher. Masama si teacher, masungit si teacher. So, ganun yung isipin ko. Gagawin ko siyang evil sa aking perspective dahil hindi ko nga masunod yung standard niya. So, parang ganun. Or gandaan pa natin, warden ako ng kulungan. Sige. Yeah. So, warden ako ng kulungan. So, hindi kita tinutulungan na makalaya. Oo, tama. Okay. Warden ka. Pero tinutulungan kita na mapigilan kang lalong magkasala kasi ikinulong kita Pero mag-behave ka dyan, di ba? Pero hindi kita tinuturuan kung paano maging malinis yung puso mo. Kasi ang duty ko lang is i-keep ka na mas lalong magkasala at ikulong ka. So, yun yung purpose ng law. Preventive ang dating. Parang pine-prevent ka na magkasala. Incapacitation. However, since hindi nagbibigay ng buhay ang law, okay? Kundi in the latter part, because dun sa kawalang kakayahan ng flesh na mag-obey talaga Preventive perfectly. measures lang talaga. Ang nangyayari pa, yung rebellious nature ng katawan ng tao, para bang dinedesire pa niyang mag-rebel o magkasala. Lalong umiigting. So, kumbaga, para bang mas lalo mo pang gustong gawin yung bagay na yun, mas na-amplify pa talaga sa'yo na hindi mo talaga kayang sundin yung batas. Example, bawal umihi dito, dun mapanghe. Tapos may nakalagay, bawal magtapon ng basura dito. Tapos,
iginilid ng konti basura para hindi ka tapat nung bawal magtapon. Konsensya pa. Tapos nilinyahan mo na, bawal magtapon ng basura dito, 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 at saka dito. Iniiwas lang yung basura para hindi tumapat dun sa araw nung dito. So, ibig sabihin, Matigas talaga ulo. ng matigas tao. talaga yung ulo ng mga tao. Kasi nga, hindi naman tinutulungan nung warden ng kulungan na yung tao na yun ay magbagong Yun buhay. yung picture ng batas. Oo, yun yung picture ng batas. Iniingatan ka lang na wag mong maitodong magkasala kasi may nagre-remind sa'yo na mali yun. So, para bang tutor. Mm-mm. Pero, hindi ka naman niya tinutulungan magbago ng buhay. Yun yung sabi kailangan lang yun habang di pa dumarating ang disenyo. Oh, yan. Merong may time frame pala eh. O may time frame. Oo. Para itulak tayo ng kawalang pag-asa nating masunod yung batas sa something na better dun sa law. So yung pagiging di mo masunurin sa batas, dapat Itulak ka into frustration na matanggap mo sa sarili mo na hindi mo talaga at yung kayang frustration iligtas na yung yun, sarili mo. ka kay Christ. No? Yes. Godly sorrow. Ang ganda. Oo. Ang ganda. No? Yun Godly talaga sorrow. ang purpose ng law. Yung ma-admit mo sa sarili mo na hindi mo kaya maging banal. Maganda yung sa The Chosen eh. Buwaba ba si Christ dahil banal tayo? Ikang ganun. Yung si And Mary. sabi naman ni Mary is, hindi, buwaba siguro si Christ dahil alam niya na hindi, hindi natin kaya maging banal. Oo. Yun. So, ganun lang yung law. And then Ganda, ganda. kay pagdating ni Christ. 22. Yari na natin Okay. 22. Mm. Pero sinasabi ng scripture na naging under ng control ng kasalanan ang lahat Ah, ng tao. ah. Kaya ang mga may faith lang kay Jesus Christ ang makakatanggap ng pangako ng Diyos. Ayun. O, di ba ang picture nga kanina, para kang nakakulong tapos may nagbabantay na warden sa'yo. So, For all kailangan, have sinned, di ba kailangan mong pinamumukha sa'yo ng batas na hindi mo talaga kaya i-perfect. So, ngayon, kahit na sabihin natin nagkasala ka lang na isang beses, You're guilty of breaking it all. James prisoned ka na 2:10. or imprisoned ka na ng batas ng Ang Diyos. tanong, Mm. isang beses nga lang ba? Di ba? Kahit na sabihin natin dalawa o Oo. tatlo, isang beses lang is sapat na para ma-imprison ka or maikulong ka. So, ibig sabihin, merong desire yung ating katawan. Ayun. May desire yung katawan na gumawa talaga ng mali. So, Kabulastugan. Gumawa ng kabulastugan. umaga, yung flesh kasi natin ay agent ng kaaway mula nung naging fallen. Ayan. Tama. Nan, meron lang isang paraan para makalabas tayo. So, yung isang paraan lang para makalabas tayo Sa is yung curse, offer sa pagkakakulong sa sin at pagkakakulong sa law is to expect or sabihin natin to believe or to have faith sa external force. Kasi hindi natin kaya on our own eh. We cannot be a law keeper perfectly. So, wala na sa'yo. So, Kumbaga, kumbaga, parang nilinkis ka ng sawa. abandon all hope sa sarili mo. Ayaw. So, kanino mo na ipuput yung trust mo? Hindi na sa sarili mo. Hindi na sa Sumadlak ability talaga, mo. ganun, sumadlak. So, sukol ka na. So, sino na? Sukol. Yung And then- yung magbibigay ng pardon. So, sino yung magbibigay ng pardon? Si Christ. Sa pamamagitan ng faith. Yun yung total submission. Ngayon, tanongin ka, gusto mo makalabas dyan? Paano? Hindi ko naman kayang perfectin yun. Magkasala ako ng isang beses, lagi at lagi ako ibabalik sa kulungan ito. So ngayon, tanggap mo na ba na hindi mo kaya na makawala kung ang susundin natin yung pagsunod mo? Opo, tanggap ko na. Sige, Simula tayo dyan. niniwala ka ba na kaya kitang palayain? Pero this time, hindi na yung pagsunod mo sa batas ang magiging basihan, kundi yung pagtitiwala mo sa akin. Kaya pala Sasamahan kita at Savior, no? gagawin. Yes. Kasi hindi mo talaga kayang iligtas yung So, sarili hindi mo. mo kaya nung una kang sinave, Mm. kahit na matagal ka nang nasave, hindi mo pa rin kaya. Hindi mo pa rin kaya. Ayun. Kaya nga ano sinasabi nung mga natin, yung mga nauna sa atin ng mga preachers at saka mga nagsishare pag namamatay?
Lord, mercy. forgive me, or Lord, have mercy, a penitent sinner. Yeah. Even kahit na yung buhay nila ay pinabanal at patuloy na Oo. pinabanal at mas pinabanal habang sila ay tumatanda. Kumbaga sa perspective natin, saludo. Di ba? But still, Saludo. alam pa rin nila kung saan putik sila inahon ng Diyos at kung ano pa yung natitirang karumihan sa buhay nila. Si Kaya Paul. sinabi, Oh. di ba? Wretched man that I am. So, Yung sino, chief of all sinners. sino ang makakaligtas sa kanya sa mga bagay na yon? Siyempre, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ganda. So, kanino ito ibinigay? Para sa mga tao na May faith, nagtiwala doon sa nagpardon sa kanila. Hindi na sa sarili nila. Kasi, kunwari, sisintensyahan ka, 150 years. Ang buhay lang ng tao, 120. Kahit na araw-araw ka maging mabuti o mabait, hindi na. 70 na nga. Natop. May kausap ko si mama nung minsan. Sabi ko, Ma, maliligtas ba yung tao, kunwari, mula sa araw na to, hanggang sa mamatay siya, maging pinakamabuting tao siya sa buong mundo? Sabi niya, oo. Mama, hindi. Kasi sabi, yung salvation o yung kaligtasan ay para sa mga nananampalataya kay Jesus. So, yung kaligtasan regardless ay, ng morality. yes, kaya dito nagagalit yung iba. Even si Jeffrey Dahmer, even yung mga serial killer. The answer is yes. Kaya tayo nagngingit-ngit sa galit, it is because we think na mas mabuti tayong tao. May sense of justice kasi tayo. Yes. Pero kaya tayo nagngingit-ngit sa galit is because we think that we are less of a sinner kaysa dun sa mga serial killer na yon. Not knowing na yung serial killer at tayo, na sabihin natin na kinoconceive pa lang sa mind yung evil, is equally a sinner. Yun yung hindi talaga matanggap ng tao. Itong rapist na to, dapat gilitan ng buhay, ganyan. Paano ko ang binagsak sa atin is yung standard ni God? Na for the wages of sin is death. Si God is 0% makasalanan. So, ibig sabihin, wala siyang kasalanan. So, it is very right for Him na ikaw, nakislot ka lang ng mali o nag-violate ka lang ng isang simpleng batas, karapatan niyang patayin ka. Para kasi yun yung rule niya. Merit system tayo. Yeah, exactly. No. Yung gospel is a hope para sa mga nagde-despair na sa kasalanan at hopeless. Mga hopeless. Pero, yung gospel din is despair para sa mga self-righteous. Na kahit anong sunod nila, talaga, sir, parang talaga, nagbaligtad, di ba? kabaliwan talaga din eh. So kumbaga, yung simplicity ng gospel talaga. Di ba stumbling block yan sa Jew? Tama ba? yes. If you try, para siyang hangin eh. If you try to catch it, you won't. Biruin mo, sir, ha? For kunyari, kung iano lang natin yung we put our the shoes of the Jews, Nag-antay ka ng Messiah na magliligtas sa iyo sa pagkaka-occupy ng Rome, tapos papatayin, 'di ba? Ano ba namang yan? 'Di ba? Ganito kasi, yung sasabi ko sa hangin. You are trying to catch the wind na hindi mo mahawakan. Pero nung nag-stop ka na, pero nag-stop ka na actually hindi ko alam na kay General Luna or whatever. Pero pag tumigil ka na i-attempt na i-catch yung wind, is kusa lang iihip yung hangin sa'yo. So, ang point lang nun is, wala kang pwedeng gawin para i-earn yung salvation. Tama naman. Kasi nga, yung Savior ang gumawa nun. Para, from slave of the law, or imprisoned or prisoner of the law, maging slave or prisoner tayo ni Christ. Kaya kahit po gano'n tayo maging katagal sa walk, huwag sana nating isipin na nagbabago yun. Oo. Na, hindi, dahil matagal na ako. Nung una by faith, ngayon medyo, syempre, iba na. Hindi gano'n. Sige, ito tayo. 23 to 25. Alright. Dati, nakakulong tayo na parang bilanggo ng Jewish law. Okay. Hanggang sa dumating yung time na ipakita sa atin ng Diyos na tatanggapin niya tayo pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ. Okay. 24.
Ang Jewish law muna ang nagdisiplina sa atin hanggang sa dumating si Christ para tanggapin tayo ng Diyos dahil sa pagtitiwala natin kay Christ. At ngayong natutunan na nating magtiwala kay Christ, di na tayo under sa pagdidisiplina ng law. So, ibig sabihin, inorient na tayo ng law kung ano yung standard ni God. Para pag dumating si Christ, nauunawaan natin kung Inorient gaano tayo. tayo kamali. Review, Oo, inorient na tayo. Para pag dumating yan, prelims, gano'n. halimbawa, sa, Quiz. kunwari, tawag dito, kunwari, merong seminar. Halimbawa, sa umpisa pa lang sinasabi na bawal po yung cellphone, o ganito, pakipatay po, bawal po yung mga ganito, ganyan-ganyan. Para pagdating noong main speaker, is hindi na natin siya madidisrespect. Yeah. Para pag dumating yung main speaker, alam na natin kung paano siya Oriented dapat ka na. pakitunguhan. Though, ulitin natin, though yung nag-orient sa'yo, hindi ka naman niya kayang linisin, though yung nag-orient sa inyo, ay hindi ka naman niya tinutulungan na masunod yung batas, pero nagbibigay siya ng clear picture kung ano yung standard noong darating. So, ibig sabihin, yung law ang nagturo, ano yung standard ni Parang Christ? forerunner, ano? Oo, yun yung standard ni Christ. Kung paanong si John the Baptist ay nagbaptize unto repentance ng mga tao, pero si Jesus nagbaptize para linisin yung tao. Which is hindi kayang gawin noong baptism na ginawa ni John. Kumbaga, hanggang ano lang siya pag-aamin. Oo. Hanggang sa confession lang at saka yung brokenness. Ay, hanggang dun lang. Oo. Pero yung maglilinis at saka yung magme-mend. Change ng heart. Oo. Kay Christ yun. Ayun. Pero, ang maganda dito, magkalapit na sila. Hindi na iba. So, kumbaga, Tugma pa rin. oo, idadrive ka lang nito papunta kay Christ. Isipin mo, no? Kung yung tao tumigil lang dun sa basaan ng sa repentance lang kay John. No. Baka every year niyang kailangan gawin yun. Every time na feeling niya is marumi siya. Ganon yung mangyayari doon. Or baka magkaroon tayo ng ritualist thinking na kailangan. Kaya ako na may mga tradition sa basaan sa San Juan. Basa. Hindi na nga na-catch yung... Actually, hindi na nga nila na-catch yung essence ng nung about Water sa ginawa ni Juan Bautista eh. Kung dun pa lang nag-fail na sila na maunawaan yun. Pastusa na nga eh. Oo nga, how much more would they understand yung pinopoint noong bagay na yon papunta kay Christ? Dito pa lang na-miss out na nila yung law eh. Kung yung law na-miss out mo, how would you appreciate yung grace? Ayun. Kasi kung hindi mahalaga sa'yo yung standard ng Diyos, paano mo papahalagahan yung mercy ng Diyos? So, pareha sila importante. Oo, yun. Tama. So, sabi dito, pero nung dumating na si Jesus, hindi na tayo naka-bound sa law or hindi na yung law ang ginagamit natin para i-approach si Christ. Ano na ang ginagamit para i-approach si God? Ano na ang ginagamit natin para i-approach si God? It is faith in Jesus. So, iba na. Nag-iiba na yung basihan. So, parang hinatid lang tayo nung batas na, okay, alam mo na kung ano yung standard ni God, o now, try to approach God through faith. Kasi, hindi mo naman siya ma-approach gamit itong law. I-approach mo siya gamit yung faith. Yun lang. Ganda nun. Next. 26. To 27. Kayong lahat ay ay mga anak na ng Diyos dahil sa pagtitiwala nyo kay Christ Jesus. Nakipag-isa kayo kay Christ nung nabaptize kayo. At ngayon, suot nyo na parang damit ang buhay ni Christ. So, kumbaga, hindi na tayo parang mga taong kaya sumusunod kasi takot tayong mapunta sa impyerno o takot tayo sa punishment. Kasi di ba sabi, who loves does not fear, because he who fears is not made perfect by love. Kasi yung mga takot sila because of the punishment. Yun yung ina-orient sa atin ng law eh. Pag di mo sinunod, paparusahan ka. Pagbata daw kasi sir, yun yung isa sa mga theory ng ng development eh. Pagbata yun ang orientation. Takot sa punishment. Which is true enough dahil yung mga little children, yun pa rin naman ang thinking. Pero habang ikaw ay nagmamature into young men at saka yung fathers, doon mo nare-realize na hindi eh. Natututunan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos
Kaya yung pagsunod mo, hindi na driven ng fear of punishment. Driven na yung pagsunod mo sa Diyos because of your love and thanksgiving sa kanyang ginawa. Kaya nga ang ginamit dito is, for you are all sons of God. Diba? From slave ng law to anak ng Diyos. So, inadapt tayo ng Diyos. So, yung son, yung pagiging son, kung papansinin mo, hindi na siya nakabase sa kaya ko bang sundin lahat ng batas. Kasi yung slave, pag di sumunod, paparusahan eh. Oo, pag anak ka. Kunwari, sabihin natin na hindi mo nasunod yung utos minsan ng magulang mo, hindi ka na ba Anak anak? ka pa rin. Anak ka pa rin. Oo. Kumbaga, Kaso nga lang, nakakahiya naman. yun yung point. Parang nakakahiya naman si Papa nagpapaaral sa akin. Si Oo. Papa nagpapakain sa akin. Tapos, di ko susundin. So kumbaga, Parang ganon. yung adoption niya sa atin or yung privilege na binigay niya sa atin ang nag-drive sa atin na mas mahalin natin yung Diyos. Hindi para mas matakot tayo na maparusahan ng Diyos. Magandang illustration yun. Slaves tapos son. So, he who fears is not made perfect by love. Love casts out all fears. Diba? Yun sa 1 John. Oh. So, it's very important na alam natin yung picture ng Son. So, si Jesus ba, paano i-approach si God the Father? It is because takot siya kay God the Father? Hindi. Parang mayroong relationship Yes, na talaga. exactly. So, doon pa rin babalik. So si God, hindi mo siya tinitingnan as someone that will punish you kapag ikaw. Though kaya niya, Oo. okay? Though he is a judge, though he has severity. Pero nagkaroon na ng element na, tatay ko to. Oo. Ayun. Dati kasi parang, ay, magagalit si God. Oo. Not to abuse, but an opportunity to draw closer. Ayun. Kasi nung tayo is nasa lupa, hindi tayo makalapit kay God dahil ang tinitignan natin is nasunod ko ba to? Nasunod ko ba to? So parang merit system na hindi ako makakapasok doon sa pinto, hindi ko ma-unlock yung pinto patungo sa Diyos kung hindi ko na-perfect itong mga bagay na to. Hindi na yun. Yun naging basihan. Tapos sabi nga dito, as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. So ano ba ibig sabihin nung i-put on mo yung si Christ sa buhay mo? Suotin mo ba? Ganun? Hindi siya parang illusion. May spiritual meaning to. So kumbaga, kung papaanong tayo is winash away ng blood ni Christ, ang nakikita na sa atin ni God the Father is si Christ. Substitution and then yung anong doctrine yun? Not necessarily na-justify tayo, di ba? not necessarily substitution. Parang ang point nun is in behalf of Christ. So kumbaga, tayo ay tinanggap ni God. Yan, hindi God sa the sarili Father. mo. Oo, hindi sa sarili mo. Sa dugo. Okay, sabi nga dito, not by your own good works so that no one may boast. At kaya nga sinabi rin na hindi na ako umaasa na magiging matuwid pa sa aking sarili. That is our inability to be perfect. Yun. So, last is verse 28 to 29. Right. So, wala nang pinagkaiba ang Diyos sa Gentiles. Okay. Ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae, kasi iisa na kayong lahat kay Christ. At since kay Christ na kayo, mga descendants kayo ni Abraham at tatanggapin nyo ang mga pangako ng Diyos. Ngayon, merong popular na morning prayer sa mga rabbi na medyo nakakasad lang kasi pag nagpe-pray sila, salamat hindi ako Gentile, salamat hindi ako alipin, at salamat hindi ako babae. Prayer nila yun yung morning prayer na ibang mga rabbi. Morning as in umaga? Hindi yung morning na... Hindi, morning na umaga. Mag-whip. Hindi, morning na umaga. So, nagpapasalamat sila sa Diyos dahil hindi sila Gentile, hindi sila alipin, hindi kaya may sila parable na ganun babae. si Jesus. Pero tignan mo kung ano ginamit ni Paul dito. Sabi niya dito is, wala ng Hudyo at Griego, meaning Gentile. Wala ng malaya at wala ng alipin. Okay? Wala ng lalaki o babae, pero in pertaining sa salvation ni Christ. Kasi madalas ginagamit ito sa o sabi dito, there is no longer male and female, o di pwede ng babae yung preacher. Parang hindi. May role pa rin and function ang lalaki at ang babae.
babae So, nagpo-produce. naniniwala ka sa gender roles. Yes. Mm. Actually, ito nga lang slave or free, employer-employee. May mga tayo social roles And Tama. so may mga roles tayo. May role ang Jew, may role ang mga Gentiles. So kumbaga, yung sinasabi ditong wala ng Jew or Greek, wala ng male, female, wala ng slave or free, pertaining ito sa Salvation. salvation. Tanggal na yung barrier na gano'n. Pero andun pa rin yung function. Yung slave, talaga magsaserve pa rin siya. Yung free, Hindi malaya naman pwede siya. magyabang yung slave. Wala. Kaya Wala nga, na yan. pansin mo, kaya nga pinababalik ni Paul si Onesimus kay Philemon. Kasi si Philemon ang master Si niya. Philemon yung master nung slave na si Onesimus. Magkapatid sila sa pananampalataya. Okay? So kumbaga, yung forgiveness, blah, 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 nasa loob sila ng church, equal sila in Christ by salvation, in faith. Pero, sa bahay, dahil siya ay employer o slave, kailangan niya mag-submit sa kanyang master. So, ibig sabihin, may roles. Hindi natin inaalis yun. Kaya nga, wag sanang i-distort itong verse na to Wag i-twist, no? as a permission na, pwede na yung babae, pwede na yung Gentile. Hindi ganun. Mali yung ganun pa. Maling reading, ano? Oo. May differences pa rin ang babae, lalaki, Jew, Gentile, at saka yung Parang free. kung ganun, para kasi sabihin, by grace pala ya. By faith pala ya. Wala nang law yan, di ba? Oo. Hindi ganun. Parang ganun. Ngayon, eto nga ang problema. Sige. Akala natin doon nagtatapos. Minsan, tayo din ay parang mga Hudyo. Minsan para din tayo mga Parisi. Parang ganito. Ay, hindi natin kasama sa church yan. Iba yung style yan. Armenian yan. Tayo is Calvinist. So parang nagke-create tayo ng... Ayun. Kung tama yung core doctrine natin, one tayo kay Christ. One tayo in Christ. Kahit na sabihin natin, yun. Minsan napakinggan na ganun Parang, oo, sabi kasi, oo. Tapos parang sabi nung pastor pero baptist pa rin siya. Parang na-down pa tuloy yung ano. Hindi, parang may ganun. Parang merong, anong tawag sa ganung term? Parang, alam mo yun, may inferior, may superior, parang gano'n. Oo. Even si Spurgeon nga sabi niya na minsan ina-accuse siya na parang Armenian siya sa ganitong sense, pero minsan sasabi na in a different sense, isa siyang Calvinist. So, ang sabi niya is, if it would glorify na kung mag-pray ako ay para akong Armenian, pero kung mag-serve, mali pala. Kung mag-pray ako ay parang Calvinist, pero kung mag-serve ako ay para akong Armenian, if it will glorify God, then doesn't matter. Okay? So they are both standing on the truth. Kasi minsan, particular na extreme tayo, if Calvinist ba or Armenian. Parang nakakahon mo. Yes. Parang kinakahon mo si God na dito ka lang sa bakod na to. Kaya ako, personally, sinasabi ko, meron tayong inclination sa ganitong group of view or belief system. But, hindi ko sinasabi na lahat ng belief system ng Calvinist at hindi lahat ng belief system ng Armenian is pinaniniwalaan or ina-accept natin. Yun yung pinapoint out ko na just because na ang inclination natin is left, is nakahiga na tayo sa left. Hindi May mga area na by conviction is ito yung sa tingin natin na mas tama by the power of the Holy Spirit. Yun yung aanuhin natin. Kumbaga hindi natin ina-idolize yung wisdom ng isang particular na group. Kaya sinasabi dito, yung neither male, female, ingat din tayo. Kung ganun din tayo tumingin dun sa ibang mga tao na hindi natin ka-church. Okay? As long as tayo ay all in Christ. Yun pa rin naman yung dividing line Disciple ba talaga tayo ni Christ? Hindi naman itatanong kung Baptist ka ba. Ngayon, may mga obvious namang mali. Kung satanista ka o kaya sabihin natin Buddhist ka, talagang hindi naman talaga in Christ yung ganun. Hindi na may ganun na sinasabi. Mga minor. Yung mga minor na mga bagay. So, yun lang. Ang pinaka-point out lang ng verse na to is, hindi na by law ang pag-approach natin kay God,
kundi by faith. Why? Kasi yung by faith is na-receive natin yung grace ni God. At ano ang ibig sabihin ng grace? Divine empowerment. Charis. This time, tinutulungan tayo ng Diyos na masunod yung kanyang utos. Unlike the law, pinamumukha lang nito na mali tayo. Yun yung malaking pinagkaiba ng dalawa na yun. Ayun lang. Yung isa tumutulong. Ah. So yun, guys, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Goodbye.